Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Meron po ba sa inyo dito na bulag? Taas po ang kamay. Meron po ba sa inyo dito ang bulag? Okay, meron. Ayan, okay. Meron po ba sa inyo dito ang bingi? Okay, so maliban po doon sa dalawa, no, at least alam ko po na karamihan po sa inyo ay makakasunod, no, sa akin pong ipapagawa, no. Gusto ko po kasi medyo interactive yung atin pong homily po ngayon, no. So, pero yung sa mga may kapansanan po, pwede pa rin naman po kayong sumunod. I think makakasunod po kayo sa papagawa ko po, no. Ang activity po na ito ay tinatawag na listen and do what I say. No, listen and do what I say. So, makinig at gawin kung ano ang aking sinasabi. Okay? Ulitin ko po, no? Makinig at gawin kung ano ang aking sinasabi. Okay. So, una po, no? Ituro ang inyong hintuturo pataas. Sige po. Tingnan natin kung makakasunod yung iba sa inyo. Okay? Ituro ang inyong hintuturo pataas. Ayan, nakakasunod naman. Okay. Ituro ang inyong hilalaki sa gilid. Hindi nakakasunod, ah. Okay. O ngayon, pagdikitin ang inyong hintuturo at ang inyong hilalaki pagdikitin. Okay? Diba? Ang dali-dali lang ng instruction, no? Okay. O ngayon, ilagay ang inyong, tingnan natin, ilagay ang inyong hintuturo at hinlalaki sa inyong baba. No, sige. Sige, nasaan po ang inyong baba? Nasaan po ang inyong baba? O, di ba? Yung iba, okay. Ang gagaling, no? Okay. Okay, ayan. Sige na po, okay na po, okay na po, no? Ayan, okay. Sabi daw po kasi, no, karamihan po sa mga tao daw, no, pinapagana ng higit sa lahat yung mata kaysa yung tenga, no? Pinapagana ang mata kaysa sa tenga, no? So, in our readings today, we heard the importance of listening and obedience, no? Ang kahalagahan ng pakikinig at pagsunod dahil ito ay magdadala ng pagpapala at buhay para sa lahat. No? Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin na si Abraham ay nakinig at buong-buong sumunod sa utos ng Diyos na ialay ang kanyang minamahal na anak na si Isaac. Dahil ito ay magdadala ng pagpapala hindi lamang kay Abraham, kundi sa lahat ng bansa. At syempre, itong pag-aalay ng sakripisyong ito ni Abraham ay pagpapakita rin ng sakripisyong gagawin ng Diyos Ama sa kanyang anak na binanggit naman po sa ating pong ikalawang pagbasa na kung saan ang Diyos Ama ay hindi nagdalawang isip na isakripisyo rin ang kanyang minamahal na anak na si Jesus para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. At si Jesus, ang anak ng Diyos, ay buong loob na nakinig at sumunod sa kanyang ama kahit hanggang sa kamatayan. No? Jesus, the beloved Son of God, listened and obeyed the Father's will even up to death on the cross. At syempre sa ating pong ebanghelyo ngayon, ipinakita po yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Yesus. Isang mahalagang pangyayari at kaganapan bago ang kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. Sa totoo lang po, no, yung transfiguration po, yung pagbabagong anyo ni Yesus, ay patikim ng kaluwalhatian na pwedeng masaksihan ng mga tao, ng mga alagad, bago po ang kanyang kamatayan. Pagkatapos po ng kanyang kamatayan sa krus. This is a foretaste of the glory of the resurrection. But of course, no, ito po ay bunga lamang ng pagsunod ni Jesus sa Ama. At narinig po natin, no, sa ating ebanghelyo ngayon, yung isang napakahalagang utos ng ating Ama.
na binanggit sa ating Ebanghelyo ngayon. At ano po yung sinabi ng Diyos Ama? No? Ito ang aking minamahal na anak. Pakinggan ninyo siya. No? Pakinggan ninyo siya. At napakahalaga po ito, no, para po sa ating kaligtasan. Bakit po? Dahil ang pakikinig, tayo ay, sa pamamagitan ng pakikinig, tayo po ay dinadala sa pagsunod. At sa pamamagitan ng pagsunod, ipinapakita natin ang pagmamahal. Of course, no, when God gives us command, He gives it for us to be saved. Inuutos ng Diyos ang mga bagay-bagay kasi gusto niya tayong maligtas. At ang unang dapat nating gawin ay makinig. Hindi ka makakasunod kung hindi ka muna makikinig. No, tatandaan niyo po yan. Hindi ka makakasunod kung hindi ka makikinig. And the first thing we should do is listen. Obedience, just follow after. And by our obedience, we show our love. Kaya nga po, no, sa ating pong Ebanghelyo, sinabi po ng Diyos Ama, no, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. Hindi naman po sinabi ng Diyos Ama na ito ang aking pinakamamahal na anak. Mahalin niyo rin siya. Pero sinabi po ng Diyos, pakinggan niyo siya. Dahil sa pamamagitan po ng pakikinig, may papakita rin po natin ang ating pagmamahal. In the same way, Jesus showed His love for God by listening and obeying, even to the point of sacrifice. Because by this, salvation will be accomplished. Mga kapatid, ito rin yung paalala po sa atin po, lalong-lalo na po sa panahon ng Kwaresma, yung pakikinig. Pakikinig. No? Alam ko karamihan po sa inyo dito, mga magulang. No? Alam ko karamihan po sa inyo dito, mga magulang. Hindi ko alam kung nararanasan nyo po ito, no? No? Lahat naman ng mga magulang, mahal ang kanilang mga anak. Kung hindi man lahat, no? Kung hindi man lahat, pero alam ko, majority ng mga magulang, mahal ang kanilang mga anak. Tama po ba? Tama po ba? O, tama naman, di ba? Pero di ba, tayo minsan may iniutos tayo at sinasabi sa ating mga anak. Pero bakit ang sakit-sakit kapag hindi po nakikinig at sumusunod yung mga ating mga anak? Bakit nasasaktan tayo? Sige po, bakit po kayo nasasaktan pag hindi po nakikinig at hindi po sumusunod yung mga anak po ninyo? Kasi kapag hindi po nakinig at hindi po sumunod yung mga anak po ninyo, baka po walang tiwala yung mga anak ninyo sa inyo. Baka mas iniisip nila, ay, hindi naman ako mahal ni mami, hindi naman ako mahal ni daddy, baka yung inutos niya hindi para sa akin. At kapag walang tiwala po ang tao sa inyo, ibig sabihin lang po nun, baka hindi kayo mahal. Baka hindi po kayo mahal. Kaya minsan po yung hindi pakikinig at hindi po pagsunod, hindi po pagpapakita ng pagmamahal. So mga kapatid, bilang pagdiriwang po natin sa panahon ng Kwaresma, matutong makinig at sumunod sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan nito, may papakita rin natin ang pagmamahal sa Diyos. Dear friends, by listening and obedience, we will be saved. Amen.